Nagtago siya ng kamera sa bahay at nadiskubre ang ginagawa ng kanyang ama sa kanyang baby sa tuwing siya ay lumilisan. Kahit nanginginig pa ang mga kamay, ay nagawa pa rin ni Stephanie na maiplay ang footage na nakuha ng kanyang kamera. Dito niya nakita ang katotohanan na sa kanya'y labis na nagpaluha. Ang larawan ng kanyang asawa at anak ay bigla na lamang pumasok sa kanyang isip. Nang papauwi siya ng gabing iyon ay alam niyang magkakaroon na siya ng mahirap na pagdidiskusyon sa kanyang asawa na si Sam. Nagmabagal siya sa pagmamaneho para pinoproseso pang mga bagay na dapat niyang sabihin. Sabay lingon na naman sa footage na kanyang napanood kani-kanina lamang. Maliwanag na sa kanya ang dapat niyang gawin pero hindi ibig sabihin nun na ganun lamang ito kadali. Ang pagsasama ng dalawa ay nagkaroon naman ng magandang komunikasyon sa umpisa. Ang kanilang istorya ng pag-ibig ay isang perpektong halimbawa ng tapat na relasyon. Si Stephanie at Sam ay naging magkarelasyon na simula nang sila'y nasa kolehiyo pa lamang. At simula noon ay hindi na rin sila napaghiwalay pa. Ilang buwan matapos silang makagraduate ay agad na silang nagpakasal at nagplano ng masayang buhay pamilya. Makalipas ang ilang taon ay naging maayos naman ang lahat sa puntong maayos na nilang natutupad ang kanya-kanya nilang karera sa buhay. Si Stephanie ay nagawang makaangat matapos matanggap sa isang malaking newspaper firm, habang si Sam naman ay naging matagumpay na agad sa bagong bukas niyang negosyo na nagagawa niyang trabahuhin kahit siya'y nasa bahay lamang. Naging ganito lamang sila sa nagdaan pang ilang taon. Nagpapakasaya sa buhay at patuloy pa ring inaangat ang kanilang sarili sa kanya-kanya nilang careers. Sa katagalan ay naisipan na rin nilang magkaroon ng anak kahit na alam nilang mahirap balansihin ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa pamilya. Ano't ano pa man ay nakahanda sila sa lahat ng hamon na pupwede nilang kaharapin. Makalipas ang 5 buwan kung kailan napag-alaman na ni Stephanie ang kanyang pagbubuntis ay binalot sila ng sobrang kaligayahan. Si Sam ay nagagawa namang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang asawa. Sa bawat pag-uwi nito ng trabaho ay sinisigurado ni Sam na nakapag-ayos na siya ng bahay, nakapagluto ng kanilang makakain, sabay pag-aalok sa kanyang asawa ng masahe. Si Sam ay mapagmahal na noon pa man pero mas naging maalaga pa ito nang magbuntis ng kanyang asawa. Makalipas ang 9 na buwan ay nagkaroon naman si Stephanie ng maayos na panganganak kung saan nabiyayaan sila ng isang cute na lalaking sanggol. Nang makarga ni Sam ang anak na si Xavier sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita kaagad siya ni Stephanie bilang isang mahusay na ama sa kanilang anak. Alam ng mag-asawa na sadyang maswerte sila dahil nagawa nilang makapaglaan pa ng panahon sa kanilang anak sa loob ng ilang buwan. Bilang isang pamilya na magkakasama, si Stephanie ay nagkaroon ng ilang buwang maternity leave habang si Sam ay nagawa namang manatili sa tabi ng kanyang mag-ina. Dahil sa bahay naman siya nagtatrabaho, mararamdaman mo naman ang kagalakan ng bata dahil sa pagmamahal na kanyang natatanggap sa bawat araw. Naging masaya ang lahat sa bawat pagkakataon na yon hanggang sa mabalutan na lamang ng maitim na ulap ang kaisipan ni Stephanie. Ang maternity leave niya ay matatapos na kaya kinakailangan na mag-asawa na magsagawa ng pagpaplano. Mahal ni Stephanie ang kanyang trabaho at ipinagmamalaki na ang layo ng kanyang narating sa karir. Ayaw naman ni Stephanie na masayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero ayaw din naman niyang malampasan ang bawat pinakaimportanteng sandali kasama ang kanyang anak. Nagawa ng mag-asawa na mag-usap ng ilang eksena kung paano ang magandang plano na akma sa kanilang pamilya. Maigi na lamang, bandang huli ay may nabuo naman silang plano na parehas nilang napagsang-ayunan. Magtatrabaho pa rin si Stephanie pero part-time basis na lamang. Habang si Sam ang magiging caregiver na muna ng kanilang anak dahil si Stephanie ay kaunting oras na lamang magtatagal sa trabaho. Ay magkakaroon na ng pagkakataon si Sam para makapagnegosyo tuwing siya ay nasa bahay. Waring nakabuo sila ng isang perpektong plano
kung saan magagawa pa rin nilang dalawa na makapagtrabaho habang nagpapakamagulang sa kanilang anak. Gayunpaman, bilang ina, ang pag-iwan sa kanya-kanyang mag-ama para sa trabaho kahit na sandali lamang ay hindi naging madali sa una. Nagagawa na lamang pala kasi ni Sam ang loob ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpapayo dito na ginagawa lamang nila kung ano ang makakabuti kay Xavier. Sinabi din ni Sam kay Stephanie na magiging updated naman siya sa mga bagay na kanilang ginagawa sa tuwing siya'y nasa trabaho. Nagkakaroon pa rin naman ng tamang oras si Stephanie para makipaglaro sa kanyang anak dahil nga hindi naman ito masyado nagtatagal sa trabaho. Sa mga unang linggo na nagdaan, ang lahat ay nagmistulang maayos at nagbabase sa plano. Kapag si Stephanie ang nasa pagkakataon para lambingin si Xavier ay nasa home office naman si Sam para magtrabaho. Sa tuwing tulog naman si Xavier, ang dalaway nagpapalipas naman ng oras para makapagsama, kumain at mag-enjoy ng masarap na wine. Masaya si Stephanie sa kung paanong nagiging maayos ang lahat sa kanyang buhay nang mapansin niya ang isang bagay. Bigla na lamang niyang napuna ang bahagyang pagbabago sa kilos ni Sam. Dahil sa tuwing uuwi siya sa trabaho ay parang nagmamadali itong bumubungad sa kanya para bumati. Sabay aalis na para pumunta sa kanyang opisina. Ibang-iba kaysa dati. Uwaring ang pagkakataon kung saan sila pwedeng makapag-bonding. Halos hindi na sila makapag-usap sa gabi sa puntong si Stephanie na lamang ang gumagawa madalas ng paraan para sila makapag-usap. Imbis din na kumain na magkasabay pag may pagkakataon ay mas nag-uubos na lamang ng oras si Sam sa kanyang opisina. Ang pagbabago ng kanyang asawa ay nagbibigay kalituhan kay Stephanie. Hindi niya mawari kung ano na ba ang dahilan ng biglaan niyang pagbabago. Isang beses sa pag-uwi ni Stephanie ay napansin niyang wala ni isa sa laruan ng kanyang anak ang nakalabas. Totoo naman na sadyang malinis lamang si Sam sa kanilang bahay. Pero syempre, dahil may bata ay inaasahan niyang kahit na papaano ay makakakita siya ng kaunting kaguluhan, bunga ng buong araw na paglalaro ni Xavier. Sa dami ng kanyang napupuna ay mas lalo lamang tumitindi ang kanyang pagdududa. Natakot siya na maaaring napabayaan na ni Sam ang kanilang anak at hindi na ito na ibibigay ang dapat na pagmamahal at pag-aalaga ng isang ama. Bilang respeto ay sinubukan naman ni Stephanie na tanungin ang kanyang asawa kung meron bang problema. Pero tumutugon lamang ito ng wala at perpekto naman ang lahat. Dahil sa paghahanap ng kasagutan na alam niyang hindi niya makakamit sa pagtatanong ay napagplanuhan ni Stephanie ang natatanging paraan na kanyang naiisip. Habang abala sa opisina si Sam ay nagawa niyang mag-install ng hidden camera sa sala na alam niyang hindi tama pero wala na siyang naiisip pang ibang paraan. Kailangan niyang malaman kung may masama na bang nangyayari sa kanyang anak o dapat pa ba niyang pagkatiwalaan ang kanyang asawa. Ininstall talaga ni Stephanie ang camera sa parte kung saan hindi ito makikita at mahahagip ang malaking bahagi ng sala. Hinayaan niya itong mag-record ng buong isang araw at planong check-in na lamang ito kinabukasan. Matapos ang buong araw ay gumawa na agad ng paraan si Stephanie para pasikretong makuha ang kamera. Itago ito sa kanyang bag at mapanood ng pribado nang hindi malaman ni Sam ang kanyang ginagawa. Gamit ang nanginginig pa niyang mga kamay ay kinonekta na niya ang kamera sa kanyang laptop. Matyagang naghintay hanggang sa ma-download ng buo ang footage. Labis na kinakabahan si Stephanie sa kung ano ang maaari niyang makita pero kailangan niyang maihanda ang kanyang sarili. Nang matapos ang download ay agad na niyang pinlay ang video. Una niyang nakita si Sam na nakikipaglaro pa sa kanilang anak. Pero maya-maya pa ay napaluhan na lamang si Stephanie at natigilan. Hindi mapaniwalaan ang kanyang nasasaksihan. Kahit sa kanyang pag-uwi ay pinoproseso pa rin niya ang bagay na kanyang napapanood. Sa kanyang pag-uwi ay nanatili pa rin si Sam sa kakaiba niyang kilos. Ang pagbungad sa kanya ng kamusta at pag-alis kaagad papasok sa kanyang opisina. Pero hinawakan ng bigla ni Stephanie ang braso ng kanyang asawa para awatin at sinabihang umupo na muna dahil may dapat silang pag-usapan.
May ilang bagay sa mag-asawa na kinakailangang magbago nang dahil sa pagbabago na ikinikilos ni Sam ay labis na nag-aalala si Stephanie sa kanyang anak. Malinaw na sinabi ni Sam na napanood niya ang buong footage buong araw kahapon kung saan napanood niya na inilalabas ni Sam ang lahat ng laruan ng kanyang anak. Binabaliwala ng tagal ng kailangang igugol dito para matapos, basta't masaya si Xavier ay yun lamang ang mahalaga. Inihayag ng footage kung paano mag-enjoy ang kanyang mag-ama't naglaro ng magkasama. Nagtatawanan sila mula umaga hanggang tanghali. Pagkatapos ay nagtutulungan din ng mag-ama sa pag-iimis ng lahat. Labis na nagsisisi si Stephanie sa ginawa niyang paghihinala, lalo na sa kanyang asawa. Kaya naman buong puso siyang humihingi ng tawad. Masaya si Stephanie na makita si Sam na pinaglulutuan ng kanilang anak, kung saan nagagawa siyang imensahe ito habang si Xavier ay abala sa pagkain. Pero ang mas nakakatuwa sa lahat ay kung paanong turuan ni Sam ang kanilang anak na maging maimis bago makauwi si Stephanie. Kitang-kita sa video kung paano maging masinupang bata sa pag-iimis ng sariling itong mga laruan para matulungan ang kanyang ama. Kaya't mabilis na natatapos ang lahat sa ayos. Ang nais lamang umano ni Sam ay mabigyan ng magandang karanasan ang kanilang anak sa bawat araw. Ang problema nga lang ay masyado na siyang naiiwang pagod pagkatapos ng lahat. Dagdag na pagkatapos noon ay kinakailangan niya namang magtrabaho. Bagamat pwede namang hayaan na lamang ni Sam si Xavier na manahimik sa isang tabi habang nanonood ng TV para malibang, ay hindi ito kanyang nais. Ang nais niya ay makabanding ito sa bawat sandali at pagkakataon. Ang kakulangan naman ng komunikasyon ng mag-asawa ang naging dahilan ng maling panghusga at pag-aakala. Nais naman umanong sabihin ni Sam noon kay Stephanie ang labis na pagod niyang nararamdaman. Pero hindi na niya ito nagawa pa dahil sa iba pang dapat niyang gawin. Nakalimutan ng dalawa ang kani-kanilang responsibilidad sa isa't isa nang dahil labis na pag-iintindi sa kanilang anak. Sa kabila ng pagsisisi ay naging masaya at magaan ang pakiramdam ni Stephanie sa ngayon. Masaya siyang napagmasdan ang masasayang sandali ng kanyang mag-ama at ang huling pag-uusap na yon ang naging dahilan ng muling pagkakaayos ng mag-asawa. Hindi na rin nagalit si Sam sa ginawa ng kanyang asawa na pag-oobserba sa kanya nang hindi niya nalalaman. Naging masaya na lang din si Stephanie na makita kung gaano nagiging masaya ang kanilang anak na si Xavier. Sa tuwa ay nagawa pa ni Stephanie ang video sa kanyang social media para maipakita sa lahat ang paglalambingan ng kanyang asawa at anak. Wala naman sa kanilang nag-aakala na magiging viral ang video na yon na nagbigay ng maraming paghanga kay Sam sa kung papaanong nagiging mahusay ito bilang ama sa kanyang anak. Kung paanong nagagawa nilang balansihin ang trabaho at ang pagiging magulang sa bawat araw na nagawa mang maging komplikado noong una ay naging paraan din naman para mas lalong maging masaya ang lahat at maayos.